Praise the Lord. Sa atin pong Sunday School sa umagang ito, atin pong pag-aaralan mga kapatid, ano po ba yung ibig sabihin ng bukas na salita ng Panginoon or pagbubukas, the unfolding God's Word. So pag sinabi nating unfold, diba, sino rito yung may mahilig sa parcel? Parang unboxing lang yan, di ba? So, yung pagbubukas, yung pagbibigay mga kapatid ng pag-unawa at interpretasyon sa salita ng Panginoon. So, if we say unfolding, it is, mga kapatid, giving the picture of something that is opened gradually o dahan-dahang pagbubukas. Parang pag may regalo ka, di ba? Binubuksan mo siya, mga kapatid. So that what is hinder or unknown becomes visible and understandable. So, paano ba naiintindihan o nauunawaan o nabibigyan mga kapatid ng justice or judgment kapag po tayo ay nagbabasa ng salita po ng Panginoon? Parang sabi nga, parang may mapa ka. Diba? Yung mapa, anong nilalaman nun? Anong nilalaman ng mapa? Direksyon. Diba? Alam mo na ba yung direksyon ng mapa? Diba hindi pa? Unless, buksan mo yon and i-search mo kung saan yung journey na gusto mong puntahan. Diba? Parang treasure lang yan. Pag gusto mong makakita ng treasure, pupuntahan mo yung mapa at hahanapin mo kung nasan doon yung treasure. So, parang ganun po yung salita ng Panginoon, mga kapatid. Diba? Parang pag yung mapa na naka-fold, hindi mo alam kung saan yung journey unless, o saan yung daan, unless buksan mo yon. Diba? Hindi mo makikita ang lahat ng mga bagay kung hindi mo bubuksan ang mapa. So, as you unfold it, mga kapatid, unti-unting mong nakikita yung daan na tatahakin mo. So, God's Word is like that. So, the truth is actually there. The journey, mga kapatid, yung direction, yung daan, eto na yung salita ng Panginoon. Pero unless, mga kapatid, na yan po ay ating unawain, tuloy-tuloy na pagbasa, pag-unawa, mga kapatid. So, hindi ibig sabihin, mga kapatid, na ang salita ng Panginoon ay hindi nakakapagbago. But, mga kapatid, first, we must understand what we are reading. Amen? So, sabi nga, kailangan nating unawain bago tayo lumago. So, marami, mga kapatid, na nagbabasa na ng Bible. Ilang taon na ba tayo nagbabasa ng Bible? Kanina lang. Kanina lang ako nagbasa, Sister Franz. So, kung ilang taon na tayo, mga kapatid, na nagbabasa ng Biblia, so hindi naman palagi meron tayong wisdom na nakukuha or naiintindihan, mga kapatid. So, kailangan, mga kapatid, natin baguhin yung ways kung paano natin inaaral yung salita ng Panginoon para mayroon tayong pagbabago, may maturity. So, yung experience natin sa Panginoon, kailangan din lumago. No? Hindi palaging ganito na lang tayo, mga kapatid, kung ano yung natutunan natin nung simula nung, diba? Kaya nga mayroon tayong mga trainings, may mga seminars, yan, diba? May mga kailangan tayong gawin para tayo po ay lumago at magkaroon ng pagbabago sa encounter natin po sa Panginoon. Sa ating relationship sa Panginoon, kailangan nating maging malalim. Hindi tayo yung unang in-invite, nakaupo, di ba? Na kung saan tayo dalhin, doon na lang tayo, kung anong sabihin sa atin, yung paniniwalaan natin, hindi na ganon, mga kapatid. Hindi habang buhay na ganon. So habang tayo'y tumatagal sa Panginoon, sa gawain ng Diyos, dapat natututo tayo. Amen? Ready na ba kayong matuto pa, mga kapatid? Amen. Sana, mga kapatid. So, ang Biblia po, mga kapatid, the Bible does not become deeper because we become older. Pansinin nyo, hindi habang tumatagal ka, o ang Biblia na hawak mo, habang tumatagal ba ang Bible na hawak natin, tumatanda yan, tayo din ba lumalalim sa Panginoon? Di ba hindi? Unless
basahin mo yan. Aralin mo yan. Diba? Sana ganun nga, diba? Habang tumatanda yung Bible mo, lumalalim ka naman sa salita ng Panginoon. Sana ganun, mga kapatid. Pero dapat, mga kapatid, tayong matuto na yung salita po ng Panginoon, hindi po tayo bibigyan ng impormasyon yan lang. Okay? Hindi pag binasa mo yan, kaya pala si Pedro ganito, kaya pala si David. Informative siya. Trivial siya. But, mga kapatid, God's Word, mga kapatid, is revealed by the Lord, by God Himself. So, yes, may revelation sa salita ng Panginoon, pero unless pahintulutan ng Panginoon na buksan ang unawa natin, hindi po tayo matututo. Kaya sana, wag tayong hihintong magbasa ng salita ng Panginoon. Mag-aral ng salita ng Diyos. Sana, habang naririnig nyo ako ngayon, hindi yung nawawalan kayo ng interes. Ay, yun na naman yung pag-aaralan namin kay Sister Fran. Sana hindi ganun, mga kapatid. Sana habang tumatagal tayo, mas yung tenga natin, mga kapatid, ay nagiging interesado. Amen? Sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. So, God's Word is a revealing Word of God, mga kapatid. Or, mga kapatid, may mga importanteng katotohanan po sa salita po ng Panginoon. Especially when we study the Bible. Diba? Meron tayong history. Magbigay nga kayo ng history sa Bible. History. Ano? Wala kayo alam. Ha? Oh, Exodus, di ba? May history dyan. Paano nagsimula, di ba? Kung anong mga nangyari. Pag sinabi nating history, di ba? Yung parang genealogical. Yan, na pangyayari, mga kapatid. May geography tayo, di ba? Saang lugar, anong panahon. Oh, may Hebrew and Greek. May prophecy, may theology, may characters, and especially doctrine. So lahat ng yan pwede natin mapag-aralan sa salita ng Panginoon habang tumatagal tayo. Hindi lang tayo Acts 2:38 ha. Sige, Acts 2:38. O, di ba, Acts 2:38 pa lang, hindi pa na natin ma-quote, di ba, mga kapatid? Hindi naman yun hindi yun pagkikriticize. Amen? Kasi kailangan din natin i-upgrade yung sarili natin, i-develop, mga kapatid. Kasi, we missed the greatest revelation of God. Mayroon po tayong nalalaktawan o hindi naririnig, mga kapatid, o hindi natin nakukuha. Amen? Yung revelasyon na gusto ng Panginoon na makuha natin kapag hindi po tayo nag-aaral o natututo sa salita ng Panginoon. So, God, mga kapatid, is the one who speak through His Word. So, kung hindi tayo na magbabasa, so anong i-reveal sa atin? Anong pangungusap ng Diyos? Anong salita ng Panginoon or mga message ng Panginoon ang sasabihin niya sa atin? According to John 5:39, John 5:39. You have your Bible with you, mga kapatid. John 5:39. Okay, may inip pa. Maraming, maraming verse. Yan, lalo na mamaya. Yan. John 5:39. Sabi dito, mga kapatid, is, ayan, di ba? Pag di natin nababasa yung Bible natin, nagdidikit-dikit yan. Ang hirap niyang buksan. Ayan. Sabi, search the scripture, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. So kung atin pong sinesearch, inaaral, sinasaliksik ang salita ng Panginoon, kasi alam mo na yan yung buhay mo. Diba? Yan yung makapagbibigay sa'yo ng eternal life, mga kapatid. So, kung naniniwala ka, amen, kung naaral mo, sinaliksik mo, at natuklasan mo na may kaligtasan, mga kapatid, sa salita ng Diyos, bakit di natin binabasa? Tanong. Bakit di natin binabasa? Diba? Bakit di natin sinishare? Kasi yan yung
testimonya natin. Yan yung makapagsasabi sa atin na totoo ang salita ng Panginoon, na meron talagang eternal life. Diba? Kung hindi natin yan gagawin, anong mangyayari mga kapatid? Anong matututunan natin? So, makikita natin na yung belief natin, yung pinaniniwalaan natin mga kapatid, yung nagtuturo sa atin ng katotohanan, ng tama, is yung Word of God. Amen po ba mga kapatid? Pag sinabi niya na si Jesus, mga kapatid, ay siya si Christ, mga kapatid, o si Jesus Christ, ay siya yung God and siya yung Spirit, so, maniniwala ka. Kaya ngayon, hindi ka na madadala ng ibang paniniwala. Kasi alam mo na nasa Biblia mismo, nakasulat mismo, mga kapatid. So, when we read the Bible, we should not only ask, mga kapatid, ano ba yung meron sa salita ng Diyos? Diba? Dapat, mga kapatid, matutunan natin na ano ba yung gustong i-reveal ng Diyos sa akin. Kapag nagbasa tayo ng salita ng Diyos, mga kapatid, kapag nagdi-devotion tayo, pag nag-search tayo ng salita ng Diyos, pag nagsisik tayo, mga kapatid, dapat hindi lang natin tinatanong, ano ba yung babasahin mo? Diba? Saan ka ba magbabasa na book or verse, mga kapatid, kung hindi, ano yung gusto ng Panginoon na ipahayag sa atin? Na mensahe sa atin, ano yung tinutukoy ng Panginoon sa kanyang mga salita? Diba? Kasi ang Panginoon nagre-reveal ng holiness. Amen? Yung kanina, sabi ni Sister Eve, mga kapatid, yung biyaya ng Diyos. Yung mercy and grace of God, mga kapatid, nandyan siya. Diba? Yan yung makapagpapatuloy sa atin. Ano man yung mangyari, mga kapatid. Merong faithfulness, may patience, especially may sovereignty sa salita ng Panginoon. Nandun siya. Siya yung Diyos, mga kapatid, na ating pinaglilingkuran. Paano natin maiintindihan kung hindi po tayo mag-aaral, kung hindi po natin tutuklasin? Amen? Or bubuksan, mga kapatid, ng tuloy-tuloy ang salita po ng Panginoon. So, the deeper the purpose of the Scripture is not merely to make us knowledgeable. Ayan. Hindi lang para matuto ka. Hindi lang para mag-memory verse ka. Hindi lang para makakuha ka ng maraming Word of God. But it is to make us known of Him. Para tayo po ay makaunawa at makakilala sa atin pong Diyos. Amen? Tingnan nyo, mga kapatid, pag nag-aaral tayo, mga kapatid, parang takot na takot tayo pag tatanungin tayo ng one God. Diba? Na sino naniniwala sa nag-iisang Diyos? Amen, ang dami. Tanungin mo, paano mo mapapatunayan na may iisang Diyos? Diba? Ang hirap. Parang ano na tayo, aloof na tayo, paano ba natin sasabihin, paano ba natin gagawin? But, unfolding God's Word, mga kapatid, make us, our Christian life easier. Amen? Because, mga kapatid, siya mismo yung magpapaliwanag sa'yo. Hindi lang ayon sa sinabi ng salita ng Diyos, kung hindi siya mismo magpapatunay sa'yo na may iisa lang na Diyos, mga kapatid. Amen? So, para makilala po natin ang lubusan ng atin pong Panginoon. Because, God's Word, mga kapatid, open our understanding. Amen? Hindi lang pag nabasa mo, ito pala si Pedro, kaya pala ganito siya. Hindi lang siya knowledge, mga kapatid. Hindi lang siya acquired knowledge, mga kapatid, but it is God Himself who opened our understanding. According to Luke chapter 24:45. Sabi po ng Luke, mga kapatid, 24:45. Yan. Sabi niya dito, then opened He their understanding that they might understand the Scriptures. Tingnan niyo po, mga kapatid, maliwanag yun. Sino daw yung nagbibigay, mga kapatid, nagbubukas ng unawa ng atin pong mga kaisipan para habang tayo po'y nag-aaral ng salita ng Diyos? Ang Panginoon po. Ang Diyos po mismo, mga kapatid. Tingnan niyo pong mabuti, mga kapatid. Yung disciple, may access na sila sa Scripture, tama? Alam niyo po ba na sa custom po ng mga Israelite ng panahon po ng Bible Land, ang salita po ng Diyos ay binabasa ng malakas. Wala pa pong Facebook noon, wala pa pong social network, walang magpapasa sa'yo ng verse para ma-encourage ka. Wala, mga kapatid. Anong gagawin? Hihintayin mo na may magbasa.
Kasi meron po silang designated person to read the Word of God, mga kapatid. Meron lamang pong tao na magbabasa nun ng malakas. At ikaw po yung, mga kapatid, mag-a-absorb nun, uunawa nun, mga kapatid. Kaya po, mga kapatid, may access na noon pa ng salita ng Panginoon. Because, mga kapatid, mga kapatid, ang Panginoon po yung nagbibigay ng unawa. Amen? So, hindi ko na lang alam kung bakit yung iba yung unawa. Ibig sabihin, iba yung nagbubukas ng unawa nila, di ba? Minsan, sariling interpretation, sariling unawa, mga kapatid. Pero iba po pag ang Panginoon ang nagbukas ng ating kaisipan, mga kapatid. So, ang Biblia po, ang nagtuturo, mga kapatid, na it requires more than intelligence. Amen? Alam niyo po ba, mga kapatid, kahit ang mga matatalinong tao, professionals, ay nahihirapan pong i-interpret ang salita ng Panginoon. Meron na po tayong mga kapatid na kapag po sila'y sinaran, they are professional people, attorneys, doctors, mga kapatid. Pag sila sinera ng salita ng Panginoon, matatalino na sila. Pero, tsaka pa lang nila na-extract yung salita nila at sasabihin nilang, ito pala yung salita ng Panginoon sa buhay ko. Di ba? Kung paano, mga kapatid, nangungusap yung salita ng Panginoon sa buhay nila. So, again, it requires more than intelligence when we read the Bible. Sapagkat kailangan po natin ang presensya ng Panginoon. Kailangan natin, mga kapatid, na ang Panginoon buksan ang unawa natin habang po tayo ay nag-aaral. It is the way how God, mga kapatid, unfold His words to us. It is not merely by reading your words, seeking the scripture, mga kapatid. Kailangan po natin ng presensya ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. So sabi nga, you can have education and still miss revelation. Amen? Educated ka, naiintindihan mo yung Bible, pero kapag hindi nireveal ng Panginoon sa iyo ang pangungusap niya, nami-miss mo pa rin yung part na yon. You can read the Word of God and miss the message. You can know the story but miss the Savior. See that, mga kapatid? Marami na pong tao ang nakakarinig ng salita ng Panginoon, pero tinatanggihan nila. Ibig sabihin, hindi nila nauunawaan kung gaano kahalaga ang salita ng Panginoon sa buhay nila. So mapalad tayo, mga kapatid. Amen? Mapalad tayong naririnig, nakikinig at sumusunod sa salita ng Panginoon. Amen? So, kapag po tayo nagbukas ng ating mga Biblia, nagbasa ng salita ng Panginoon, we should pray. Kasi on our own understanding and our own intelligent capabilities, hindi po natin kayang na tayo lamang, mga kapatid, yung amen, magbibigay ng justice sa salita ng Panginoon. Hindi tayo dapat magsasabi lang na, Lord, nagbabasa ako ng Bible. O, ito na, Lord. Ito na, magdi-devotion na ako. Kikita mo po ako. Diba? Hindi ganun, mga kapatid. Kailangan po nating hingin ang unawa, mga kapatid, ang pangunawa, ang wisdom sa Panginoon. Amen? So, meron pong kaibahan ang pagbabasa sa pagtanggap ng salita ng Panginoon. Sabi ko nga, iba yung narinig at nakikinig. Amen? So, magkaiba po yun, mga kapatid. Marami pong tao ang nagbabasa ng salita ng Diyos araw-araw, but they remain unchanged. Right, mga kapatid? Naniniwala po ba kayo dyan? Maraming nakakarinig, nagbabasa, mga kapatid, nakakaalam, pero nananatili pong hindi natatransform ang kanilang buhay. Why? Because reading is not the same as receiving. Magkaiba po yun. Yung binasa mo lang at yung tinatanggap mo yung salita ng Panginoon. Amen? So, parang ganito yan eh. Pag nagbabasa ka, so, ang tanong mo, what does the Bible says? Right? Anong sinabi ng salita ng Panginoon? Kasi nagbasa ka eh. Pero kapag nag-study ka na, naaral mo na, ang tanong mo, what does it mean? Diba? Ano ba yung ibig sabihin ng salita ng Diyos sa akin? Diba? Pero iba na, pag nagme-meditate ka na. Ano nang mensahe pag nagme-meditate ka na?
Diba? Imi-mirror mo na yan, mga kapatid. Ano ba yung ibig sabihin nito para sa akin? For me, para sa buhay ko, baga, nagiging personalized siya, intentional. Right? Pag nagme-meditate ka na. But when you receive it, mga kapatid, ang tanong na is, what God is saying to me? Diba? Mas malalim. Parang malapit na tayo sa isa't isa sa Panginoon, di ba? Meron ng intimacy, may relationship. Di ba? Sabi niya na, what God is saying to me. Ano bang gusto niyang sabihin sa akin? Anong gusto niyang iparating? Anong gusto niyang ituro? Di ba? Until such time na dumating tayo dun sa obeying. Yan. Yung susunod ka na. Tingnan niyo yung pace, mga kapatid. Kanina nagbabasa ka lang. Di ba? Binabasa mo lang, then inaaral mo na. Gusto mo na siyang ma-acquire, gusto mo siyang matanggap, gusto mo siyang makuha. Then, meditate mo na, nag-uumpisa ka nang i-absorb. Amen? I-absorb na natin. Kasi, mga kapatid, maraming beses nang nangaral ang ating pastor. Maraming leaders na yung nag-share sa atin ng Word of God. Encourage tayo ng mga kapatid natin sa Panginoon. Pero, ano yung naiiwan? Amen? Ano yung nakukuha natin? Until such time, dumating tayo dun sa stage ng obeying. Amen? Ang tanong na is, what am I going to do about it? Diba? Ano ka na? Naapektuhan ka na. Sabi nga, meron ng maximum impact sa'yo yung salita ng Panginoon. Diba? Gusto mo nang sundin, gusto mong gawin. Amen? Gusto mong mangyari sa'yo, ma-experience, mga kapatid, yung salita ng Panginoon. Yun na po yung nag-uumpisa na ang simpleng pag-aaral ng salita ng Diyos, pagbabasa, pagba-Bible study, it becomes a transformation. Amen? It becomes transformational, mga kapatid. Meron ng changes. Unti-unti nang nagbabago. Yung seed of the Word of God, unti-unti na siyang nabubuksan at uusbong ang, amen, ugat nito, mga kapatid. Amen? So, ang ganda, di ba, mga kapatid, na habang tayo po ay nag-aaral, hindi lamang tayo basa ng Word of God. Aral lang tayo ng aral, mga kapatid. Kung hindi, kailangan po natin itong tanggapin. I-absorb natin, mga kapatid, especially every time na meron po tayong naririnig na tumatayo sa likuran ng pulpito, mga kapatid. Because this pulpit, mga kapatid, amen, this is spiritual. Amen? Hindi po biro ang tumayo sa likuran ng pulpito. Hindi dahil ako yung nakatayo dito, mga kapatid. But it is true, mga kapatid. Ito po yung katotohanan na kapag po binasa ang salita ng Panginoon, especially behind the pulpit, mga kapatid, mayroon pong kapangyarihan. Amen? Mayroon pong kapangyarihan ng Diyos na nangungusap po sa atin para po tayo ay makarating sa stage ng pagsunod. Amen? So, kailangan po natin, mga kapatid, na gayahin, mga kapatid, ang sinabi ng salita ng Panginoon. Yung parang mini-mirror natin. Naalala niyo po yung tinuro sa atin ng ating pastor. Yung salita po ng Panginoon ay para pong salamin. So, God's Word is just like a both mirror and a window. Yan. Para din daw palang bintana, mga kapatid. In James chapter 1, verse 23 to 25. James, mga kapatid. Chapter 1, verse 23 to 25. Sabi po dito, mga kapatid, for if any be a hearer of the word, ayan hearer, nakakarinig, maaaring nagbabasa, mga kapatid. Sabi niya, for if any be a hearer of the word and not a doer. Kaiba yan. Iba yung receive, iba yung hearing, iba yung receiving. Iba yung reading, iba yung receiving. Or accepting, mga kapatid. Iba din yung, amen, nakakarinig ng salita ng Panginoon, at iba din naman yung gumagawa. He is like unto a man beholding his natural face in a glass. Yan. Para ka daw nananalamin. Nakikita mo yung kapitbahay mo? Yung pastor mo? Nung binasa ng pastor yung salita ng Panginoon, sabi niya, ganyan si pastor eh. Alam lahat. Natural face. Kung sino ka at ano ka kapag walang
nakakakita. Di ba mga kapatid? Yung ikaw lang at ikaw lang ang nakakaalam kung ano ka at sino ka mga kapatid. So parang ganyan daw po ang salita ng Panginoon. Di ba? Parang back to you. Parang pag binasa, babalik sa'yo, mga kapatid. Isasalamin mo, titingnan mo yung sarili mo dun sa salita ng i-assess mo yung narinig mo. So, yung salamin, mga kapatid, is just what we look like. Yan, di ba? Pag nanalamin ka, ang nakikita mo ba yung kapitbahay mo, yung sa salamin mo? Di ba hindi? Kung sino yung nanalamin. Pag ikaw yung nanalamin, ikaw yung makikita yung sarili mo, di ba mga kapatid? So, kahit anong mangyari, hindi na mababago yan. Parang sana kamukha ko ni Ivana Alawi. Diba? Pag tinignan ko yung sarili ko, dapat kasing sexy ako ni Catriona Gray. Ganun, di ba? Hindi, mga kapatid. Kung ano ka at sino ka. Yun po yung totoo, mga kapatid. So, parang mga kapatid, sinasabi ng Panginoon, yung totoong katotohanan na ikaw talaga yan. Di ba? So, when we read it, we don't only see God, we see ourself. Nakikita natin yung sarili natin. Hindi lang yung sasabihin ng Panginoon. Kung hindi, ano tayo? Yung attitude natin. Diba? Naingay pa ba ako? Konti na lang. malapit ng manahimik. Diba? Diba? Yung attitude natin, yung motives natin, ano ba yung ginagawa natin, mga kapatid? And yung weaknesses natin. And yung pride natin. Diba? Yung fears natin. And yung disobedience natin, yung spiritual condition natin. Ano ba talaga tayo, mga kapatid, sa harapan ng atin pong Panginoon? Ganyan po ang salita ng Panginoon. Ipapakita niya sa atin, di ba? Parang ina-assess niya tayo, mga kapatid. Chine-check and balance tayo ng salita ng Panginoon. So sometimes we don't like what the Word shows us. Pag umarap pa tayo sa salamin, I love you talaga. Di ba minsan hindi, ano ba naman tong ilong na to? Bakit ganito? Di ba ganon, di ba? Minsan pag nagsusuklay ka, galit na galit ka sa sarili mo, di ba? Ba yan? Di na naman masunod. Ganyan ba tayo manalamin, mga kapatid? Minsan, ganyan din tayo kapag nakakarinig ng salita ng Diyos. Parang ako na naman yung pinapatamaan ni Pastor. Ba't alam niya? Diba, ganun tayo, mga kapatid, minsan. Pero wala namang intensyon na tayo ipatamaan or i-accuse, mga kapatid, or sabihan. Pero nararamdaman talaga natin, tama ba, mga kapatid? Buhay ang salita ng Panginoon. Amen? Buhay po ito, mga kapatid. At tayo po ay mini-mirror nito, mga kapatid. Gine-check po tayo nito, mga kapatid. Tandaan po natin, remember this, that the purpose of the mirror is not to shame you. So the purpose of the Word of God is not to judge you. Hindi para lang sabihan ka na, ay ano ba yan, ang pangit ng buhay mo, ang pangit ng attitude mo. Ano ka ba? Hindi ganun, mga kapatid. But the purpose of it is to show us kung ano po yung nangangailangan ng atensyon. Ay medyo mayabang na ako ngayon na. Medyo tumataas na yung ego ko. Baba natin ng konti. Ha? Mga kapatid, ganyan po ang salita ng Panginoon. So, ang salita po ng Panginoon is hindi para tayo ay i-judge or i-shame, but bagkos, mga kapatid, para matutunan nating i-check ang ating mga sarili. Amen? I-mirror ang ating sarili. Ano ba yung kailangan? Ay medyo marumi pa yung pisngi ko. Kailangan pa ng, di ba? Hindi ikaw yung mirror ng kapatid mo. Naintindihan niyo po ba ako, mga kapatid? Hindi ikaw na kapag narinig niyo pareho yung salita ng Diyos, sasabihin mo sa kanya, ay marami pa yung pisngi mo. Teka, ugali mo talaga, ayusin mo nga. Narinig niyo na ba yan, mga kapatid? Hindi, di ba? Hindi ganoon. Dapat tayo mismo yung mananalamin sa salita ng Panginoon. Amen? So, God's Word is just like a mirror, and God's Word is just like a window. Ito yung bago sa pandinig natin. Para pala siyang bintana. Because, ang bintana ay kung saan ka, ang nagawa niyo sa bintana, doon ka nakatingin. Diba? Dumudungaw, sumisilip, nakakakita. So, through it, we see God's character, God's promise, God's purpose, and God's
kingdom. Ang Panginoon yung dudungawin natin, mga kapatid, kapag nakakarinig tayo. Hindi yung kapitbahay natin, hindi yung kaibigan natin, hindi yung kasister natin, mga kapatid. Kundi, sa salita ng Panginoon, doon natin dudungawin sa bintana, amen, ng katotohanan ng salita ng Panginoon, yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Amen? So, the scripture allows us to look inward. Pansinin nyo inward, upward, forward. Inward, sa loob natin, upward sa Panginoon, forward to see where God is leading us. Hindi po sa kanan kaliwa. Tingnan nyo yung kanan at kaliwa nyo. O yung harapan, yung forward, kung saan tayo pupunta. Para hindi, di ba, it is a light. Di ba? It is our path, mga kapatid, leading to our path, into our journey. So, inward, upward, forward. Sabihin nyo nga yun. Oh, walang sideward, walang right and leftward, Sabi, inward, upward, and forward. Yun lang, mga kapatid. Pag po tayo ay nag-aaral ng salita ng Panginoon. Inward, sa ating pong sarili. Upward, sa ating pong Panginoon ng tingin. And forward, kung saan po tayo dadalhin ng Panginoon. Walang backward, ha? Amen po ba? Sabi natin, walang backward. No turning back, mga kapatid, di ba? Amen. So sometimes God's word is a comfortable word for us. Tama? God's word comfort us, right? And I want to remind you today, God's word also sometimes confront us. Amen? Nananaway din po, mga kapatid, ang salita ng Panginoon. Amen. Kaya minsan, pag nangangaral po dito sa likuran ng pulpit, sasabihin natin, aray ko. Sabi nyo nga, aray ko? Aray mo? Sino na rito ang naranasang masaktan sa salita ng Panginoon? Amen. Tayong lahat, mga kapatid, naranasan na yun. Lalo na nung nalaman natin na tayo ay makasalanan sa harapan ng Panginoon. But God is good. Here we are, mga kapatid, saved by the grace of the Lord. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So oftentimes, these verses, these words make us feel good. But God's word is more than a comforting. It confront us. It correct us. Amen? Tine-change po tayo nito. Ine-expose po tayo nito, especially sa atin pong mga maling gawa. And it challenge us. And especially, it transforms us. Mas maganda yun, mga kapatid, yung na-challenge tayo sa salita ng Panginoon. Nagawin, mga kapatid, at makita sa buhay natin to transforms us. In Hebrews chapter 4 verse 12, yan. Hebrews, pabalik lang kanina, nasa James kayo, di ba? O backward lang. James chapter 4 verse 12. For the word of God is, memory verse. Ang daya nyo, nilabas na nila Di ba memory verse natin yan? Di ba? For the word of God is quick and powerful, and sharper than two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and the joints and marrows, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. So napakaganda, mga kapatid, na ang salita po ng Panginoon ay nagtuturo. At sabi pa dyan, dalawa yung talim. Meaning, wala ka talagang takas. Masakit, mga kapatid, pag tinamaan ka. Diba? Kapag kasi yung kutsilyo natin, isa lang yung talim, diba? Yung kabila lang. So pag ginanong ka nung kabila, hindi ka mahihiwa. Pero ang salita po ng Panginoon, grabe, mga kapatid. Diba? Dalawa po yung talim niya. Sabi dyan, tumatagos. So kapag ikaw hindi ka nasasaktan sa salita ng Panginoon, anong tawag sa'yo? Dalawa lang yan. Kung hindi ka manhid, patay ka. Di ba? Kasi hindi mo nararamdaman Pero lahat tayo nararanasan na maramdaman ang salita ng Panginoon. Kung nako-comfort ka niyan, sana, mga kapatid, maramdaman din natin na tayo po ay kino-confront niyan, kino-correct niyan, mga kapatid. Amen? Sabi nga, sometimes the word of God is hurting. It is painful, mga kapatid. Masakit talaga. Especially kapag tinuturuan tayo nito. Diba? It's hard to forgive, right? Ang sabi ng salita ng Panginoon,
forgive. Di ba ang hirap, mga kapatid? Medyo tama ng ego, di ba? Ang hirap, di ba? Sabi pa dito, you need to surrender. Oh. Di ba ang hirap? Ang hirap kayo sumuko. Sumuko ka na. Ang hirap, mga kapatid. Sabi niya, stop. Sabi ng salita ng Panginoon, mga kapatid, itigil na natin. Itigil na natin yung mga bitterness natin, yung anger natin. Pero ang hirap, di ba? So, sabihin niyo sa akin kung madali ba, mga kapatid. Di ba hindi? Amen? Mahirap, mga kapatid. Hindi madali, mga kapatid, na basta-basta sumunod sa salita ng Panginoon. Amen? So, the word is not always meant to make us comfortable. Sometimes, God's words disturb our comfort so that it can restore our character. Kung para naman po sa ating pagbabago, sa ating change, sa ating pong magandang pag-uugali, bakit hindi natin gawin, mga kapatid? Kahit mahirap. Diba? Mahirap bang pumasok pag umuulan? O, di ba mahirap? Yan nga, pero kaya mong pumasok, tama? Kahit hindi sabihin na walang pasok. Papasok at papasok, tama ba? Mag-aaral ka kasi kailangan mo yung gawin. Pero bakit hindi natin kayang gawing sundin ang salita ng Panginoon kahit mahirap, mga kapatid? Di ba? It's not fair, right? Hindi patas sa Panginoon, mga kapatid. Bakit pag ang DepEd ang nagsabi, ba't pag mga teacher natin, kaya natin sumunod? Bakit pag nanay at tatay natin ang sumaway sa atin, di ba, kahit anong gawin natin, kahit umiiyak pa tayo, kakain tayo sa lamesa. Ano yung sabi ko? Di ba? Pang maalaala mo kaya, bang pinapalo ka ng nanay mo, di ba, nakain ka sa lamesa, umihikbi ka pa. Pero, sumusunod ka. Tama ba? Tama ba, mga kapatid? Pero bakit pa sa salita ng Panginoon, mga kapatid, ang hirap? Di ba? Kasi, kailangan gawin ng Panginoon to sa atin, mga kapatid. Mahal niya tayo eh. Kung paano ang Panginoon, ang ating mga magulang, minamahal tayo, pinapalo tayo, pero pinapakain tayo sa lamesa, di ba? Mga kapatid, pinag-aaral tayo kahit umuulan, kahit mahirap, mga kapatid. Sumusunod tayo. Pero bakit hindi sa salita ng Panginoon? Bakit di tayo sumunod, mga kapatid? Amen? It is for our betterment, mga kapatid. Amen? Para sa ikabubuti natin ito, for our growth. For us to be able to be deeper in our faith, mga kapatid, matuto po tayo na sumunod sa salita ng Panginoon for us to be able to be restored by our God, mga kapatid. Gusto niya tayong buuin eh. Amen? Kasi, mga kapatid, sinira po tayo ng kasalanan. Sinira tayo ng kaaway, mga kapatid. Ang Panginoon po ang bubuo sa atin, mga kapatid. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So, God often unfold His Word through our seasons. Kung ano yung stage ng buhay natin, aspeto, mga kapatid, ano man yung ating mga ginagawa, the Scriptures become deeply personal. Di ba? Kaya nga nagiging intentional siya. Nangungusap siya, nagre-reveal siya sa atin. Individually, personally, hindi lamang pag nakikinig ba tayo ng salita ng Panginoon habang pong nangangaral ang ating pastor, di ba yung buhay natin yung nire-reflect natin, yung tinitignan nating mabuti. Amen? Di ba? Hindi naman po ang iba, mga kapatid eh. Kadalasan yung sarili natin, yung chine-check and balance natin habang So it becomes personal, mga kapatid. Sapagkat ang relasyon po natin sa Panginoon ay hindi lamang Diyos, mga kapatid, at tagapaglingkod. Kung hindi siya po ang ating Ama, mga kapatid, at tayo ay kanyang mga anak. Amen? It is personal. Diba? Sabi nga ng Psalm 23, the Lord is my shepherd. Diba? Mga kapatid, it is personal. As a young believer, we must understand it is a beautiful verse. Pansinin nyo, nung tayo po ay bagong naglilingkod sa Panginoon, nung narinig natin yung, then Peter said unto them, repent. Yung word na repent, di ba? Iyak ka talaga eh. Hindi mo masukat akalain na, kailangan ko daw magsisi. Di ba? Luhod ka dyan, mga kapatid, habang tumutulo ang iyong luha. Napakaganda ng bawat word sa atin. Di ba? Ina-absorb natin bawat salita, mga kapatid, bawat mga binibitawan, mga kapatid, sa likuran ng pulpito. But after time goes by,
years pass, mga kapatid, anong nagsisimulang mangyari? 'Di ba? Nalolos natin yung interest. Umamin kayo. Ano, ako lang aamin dito. Nasa Bible, huwag kayong mag-alala, nasa Bible study naman tayo. Kunyari, nag-aaral tayo, di ba? Di ba, mga kapatid, totoo naman yun? Di ba? Walang araw at panahon o minuto na hindi ka magbubukas ng Bible nung nagsisimula ka sa gawain ng Panginoon. Sabi nga, di ba, halos ayaw mo nang umuwi. Gusto mo, dito ka na? Tumira, lalo na yung kabataan dyan. Youth camp. Di ba? Yukon na, may Yukon ba? Oh, APYC. Oh. Malapit na. Di ba? Pero pagdaan nun, nakalimutan mo na yung sinabi nung conference, nung nagturo, nung preacher, mga kapatid, nung lecturer. Di ba? You lost, amen, your passion, mga kapatid, and those experiences, yung salitang, the Lord is my shepherd. Parang isang straight line na lang sa'yo. Diba? Samantalang nung una tayo nagsisimula, mga kapatid, yung the Lord is my shepherd, malaking impact sa atin. Nagkakaroon ng meaning yun na ang Panginoon, lahat nagsusustain sa akin, siya yung nag-aalaga sa akin, siya yung nagpapakain sa akin, siya yung bumubuhat sa akin. Amen. Lahat yun, mga kapatid, magre-reflect tayo, ma-absorb mo. Pero habang tumatagal, yung salitang the Lord is my shepherd, isang di ba? Diretsong linya na lang sa'yo. Okay, the Lord is my shepherd. Amen? Hindi na siya ganun kalalim para sa'yo, mga kapatid. Dapat maunawaan natin, mga kapatid, at matutunan natin na dapat baligtad yung nangyayari. Habang tayo tumatagal, dapat mas lalo tayong eager na may marinig sa salita ng Panginoon. Kasi yung the Lord is my shepherd, sa unang pagkakarinig mo, mas lalalim pa yun kapag natutunan natin itong saliksikin, mga kapatid. Yung malalim na pagkaunawa at pagnanalamin sa salita ng Panginoon, kailangan po natin yung magawa, mga kapatid, sa buhay natin. So if the Lord is my shepherd, and then, anong gagawin ng shepherd? Di ba, mga kapatid? Aalagaan, isusustain, ipoprovide, kakargahin, di ba? Lahat ng welfare ng isang sheep, gagawin niya. And then, anong gagawin ng sheep? Di ka na lang doon nakatingin doon sa the Lord is my shepherd. Diba, mga kapatid? So, anong gagawin ngayon ng sheep? Susunod. Makikinig sa sinasabi. Doon ka na ngayon nakatingin sa level na yun, mga kapatid. Hindi ka na lang nakatingin doon sa Lord mo, mga kapatid, as your shepherd. Ang gagawin mo na ngayon, ikaw nakatingin ka na ngayon sa sarili mo. Anong gagawin mo? Diba kanina? Upward, inward. So, forward. Amen, mga kapatid? So, ang pag-aaral po ng salita ng Panginoon is hindi kaya tayo naboboard. Kaya tayo nawawala ng passion at interest sa salita ng Panginoon. Kasi akala natin, ganun lang yun, mga kapatid. Hindi po. Kailangan din nating matutunang laliman yung sarili natin. Hindi po si pastor pupunta sa bahay natin at araw-arawin tayo Ilan tayo dito, mga kapatid? Ilan tayo dito, di ba? Almost 100, mga kapatid, plus yung kids. Turuan ba tayo sa isang pastor natin, mga kapatid? Babasahan ba tayo? Di ba, hindi po. Habang tayo'y tumatagal, natututo po tayo sa sarili natin kung paano natin naalagaan ang ating mga sarili. Lalong-lalo na sa atin pong paglilingkod. So, mga kapatid, dapat yung salita po ng Panginoon ay maunawaan natin na kailangan po natin ng pagbabago. There is a change, mga kapatid. And those experiences, mga kapatid, make us deeper into our understanding. Especially the scripture, mga kapatid, kung gaano po ka-precious yung scripture ng Panginoon po sa atin. Amen? So, maaaring yung verse na yun sa'yo, mga kapatid, ay hindi mo nauunawaan nung umpisa. Pero, after that, mga kapatid, in so many times, habang inaaral mo yung salita ng Panginoon, ang Diyos mismo, sa likod ng kanyang mga salita, ang magre-reveal sa atin. Amen? Magpapaunawa sa atin. So, when the word started to burning, mga kapatid, it will burn again. Amen? Nung umpisa siya, mga kapatid, na magkaroon siya ng meaning sa'yo, hindi pwedeng ngayon lang siya may meaning sa'yo. Habang tumatagal, mga kapatid, yung salita ng Panginoon,
ay magbibigay ng maraming meaning sa'yo. Magre-reveal hanggang ito po, mga kapatid, ay mag-burn sa buhay natin. Amen? Ma-absorb natin, mga kapatid. Tingnan niyo po, ito po yung magandang story ng Bible in Luke 24:13 to 35. Just give me 5 minutes, mga kapatid. Mahaba ito, basahin nyo na lamang po. Ito po ay istorya ng dalawang disipulo sa Emmaus, mga kapatid, kung saan marami po silang naranasan sa paglilingkod nila sa Panginoon. Especially, these two disciples walking in Emmaus, mga kapatid, nakaranas po sila ng salita ng Panginoon, ng change sa buhay nila. Iniligtas sila ng Panginoon, nag-aaral sila ng salita ng Panginoon until such time, they have been disappointed and confused. And their expectations had collapsed, mga kapatid. When Jesus, alongside them, tingnan nyo, kasama nila si Kristo, mga kapatid, kasama nila ang Panginoon. Amen? Ay hindi po nila nakilala. Diba? Habang kasama nila ang Panginoon, nakikisalamuha, hindi nila nakilala ang Panginoon, mga kapatid, nung pinuntahan na nila si Kristo, mga kapatid. Sabi dito sa Luke 24:32, did not our heart burn within us? Hindi ba nung umpisa ay mainit kami? Passionate kami? Amen? Naglilingkod kami ng may katapatan sa Panginoon while He talked with us by the way and while He opened to us the Scripture. Tingnan nyo, sino po yung nagbukas ng salita ng Panginoon? Sino nag-introduce? Ang Panginoon, alongside with them, mga kapatid, ang Panginoon ang nagbigay ng salita ng Diyos sa kanila. Amen? Sabi po, Jesus opened the Scriptures. Pansinin nyo ang nagbigay, ang nag-alok, mga kapatid, ang nagpakita ng salita ng Diyos sa kanila ay ang Panginoon mismo, si Jesus, mga kapatid. He opened the Scriptures and then their heart burned. Nabuksan yung puso nila, mga kapatid, na antig sa salita ng Panginoon. Amen? Nag-umpisa sila, mga kapatid, naman ng palataya and their perspective change. Amen? Naglingkod sila. Amen? Nagsimula sila, mga kapatid, na sumunod sa Panginoon and their direction change. Dapat pa ganun tayo, mga kapatid, pa-forward. Di ba? Walang kanan, walang kaliwa, walang patalikod. Amen? Sunod-sunod, mga kapatid, nung binuksan ng Panginoon ang salita niya, nabuksan tayo, sumunod tayo, mga kapatid, dire-diretso yun. Continuous yun, mga kapatid. Amen? Walang kakanan, walang kakaliwa. Pansinin niyo, mga kapatid, they started walking toward Emmaus but discouraged. Ang pangit, di ba? Bakit na-discourage, Sister Franz? Anong meron? Because after they encountered the word, they returned to Jerusalem. Meron silang pa-backward. Patalikod. Sinong kasama nila? Ang Panginoon. Di ba? Kasama nila. Pero pagdating ng panahon, habang sila'y naglalakad, nagjo-journey, amen, kasama ni Kristo. Do you get me, mga kapatid? Habang tayo po'y naglalakad kasama ng ating Panginoon, naglilingkod ng may katapatan, huwag po nating mamimiss kung anong i-reveal ng Diyos sa kanyang mga salita, mga kapatid. Huwag po nating mamimiss, mga kapatid, sa discouragement na nararanasan natin, sa pain, mga kapatid, sa mga, amen, sa mga nararanasan nating situations and circumstances sa buhay natin, namimiss natin na may Diyos tayong kasama. Sige pa rin tayo, lahat naglilingkod pa rin tayo, nag-church pa rin tayo, nagbibigay tayo, lahat ginagawa natin. Pero hindi natin namamalayan, mga kapatid. Nagiging vague sa atin, nagiging malabo sa atin yung direksyon na gusto ng Panginoon. Until such time na discourage tayo. At hindi natin namamalayan yung salita ng Panginoon. Amen. Unti-unting tumutupi ulit. Sumasara, mga kapatid. Amen? So dapat, mga kapatid, when we encounter God's Word, amen, dapat mabago po yung ating perspective. Forward lang, mga kapatid. Diretso lang tayo sa Panginoon.
Amen? At patuloy nating i-unfold yung salita ng Panginoon. Buksan natin ng buksan yung salita ng Panginoon. I-mirror natin ng i-mirror, mga kapatid, at tanawin natin ang kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Because, mga kapatid, kailangan po nating i-unfold ito kahit alam na natin yung salita ng Panginoon. If it doesn't, mga kapatid, na kahit na yan po ay familiar sa'yo yung salita ng Panginoon, sabi, seek ye first the kingdom of... Narinig ko na yan, Sister Franz. But there is beyond God's word, right, mga kapatid? Marami pa pong gustong ituro ang Panginoon sa salita niya, mga kapatid. Amen? Sabi po, sometimes our problem is not lack of knowledge, but lack of revelation. Because ang revelation saan nanggagaling? Sa salita po ng Panginoon. Sa Panginoon mismo, mga kapatid, na nagbibigay ng wisdom and understanding sa atin. Amen? Hindi po pwedeng sabihin lang natin na God loves me. Amen? But, have He allowed the truth to heal our insecurity? Mahal tayo ng Panginoon, pero hanggang ngayon kinakaawaan mo yung sarili mo kasi hindi mo kaya, kasi hindi mo magagawa. Hindi natin nakukuha yung totoong salita na God loves you. Because when He loves you, He can change you. You can make everything that you can in the help of God, mga kapatid. In His Spirit that is guiding and leading us. Amen? Hindi mo mamaliitin ang sarili mo. At hindi mo rin naman ipagyayabang ang sarili mo. Kung hindi ikaw ay patuloy na susunod at magpapakumbaba ayon sa salita ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So, sana mga kapatid, even if we have knowledge, we should not lack revelation that comes from God. Amen? So, let us unfold God's word and it requires patience. Right? Amen? Kaya nakakatulog kayo sa pagbabasa ng Bible. Pag magbabasa ka ng Bible, sabihin mo agad, it requires patience. It requires patience. I understand your word, God, but I need your wisdom. Amen? Let me know your revelation today. Parang ganon, mga kapatid, di ba? So, dapat, mga kapatid, let us unfold God's word, mga kapatid, with patience. Sabi ng Isaiah 28:10, present the principles of learning. Precepts upon precepts, line upon line. Minsan, may mga salita po ng Panginoon, mga kapatid, na tayo yung nakaka-absorb. Pero yung iba hindi. Minsan naman parang, di ba, parang baliwala sa atin, pero marami pong nakakalam. So, God teach us progressively. Kaya wag tayong hihinto ngayon. Kasi marami pang ituturo ang Diyos, mga kapatid. Marami pa siyang i-share sa atin. Marami pa siyang ipapaunawa sa kanyang mga salita, mga kapatid. Kung discouraged ka ngayon, i-encourage mo yung sarili mo, please. Mga kapatid, amen? I-encourage natin yung mga sarili natin kasi marami pang ituturo ang Diyos sa atin, mga kapatid. Amen? He is walking with us in His light, mga kapatid. Amen? So, let us allow God to unfold His word to us. First, open our Bible, open our hearts, our mind, and our life. Hindi po pwedeng binuksan mo yung salita ng Panginoon, binuksan mo yung isip mo, yung puso mo, pero hindi mo bubuksan yung buhay mo. Diba? Hindi tayo mababago ng Panginoon sa ating mga buhay. So, kailangan nating buksan ng lahat ng bahagi at aspeto ng ating buhay for God to be able to reveal to us and transforms us, mga kapatid, by His word. So, let us go deeper into our Bible study method, mga kapatid. Tandaan natin palagi anong sinasabi ng salita ng Panginoon, anong ibig sabihin nito, anong nais i-reveal ng Diyos, paano mangyayari sa atin ang mga prinsipyo ng Panginoon, paano tayo matututo, mga kapatid, paano tayo mababago. Kaya dapat sa bawat naririnig natin, i-absorb natin, mga kapatid. Don't you know, mga kapatid, diba, na-share ko na sa inyo to, tuwing meron pong tatayo sa likuran ng pulpito, nagno-note po ako, mga kapatid, ng kahit isang word lang na natututunan ko. At yun po yung nagiging kaagapay ko sa araw-araw. Pag magkakwentuhan kami ni Pastor Jun, mga kapatid, ina-absorb ko din yung sinasabi niya. Amen.
kung ano sinasabi niya. Pag naririnig ko yung mga music, mga kapatid, yung gospel music, meron ding mga words, mga kapatid, amen? Nagugustuhan. Nagta-travel kami ni Pastor Jun sa Maragondon last Friday, mga kapatid. And then, yung awit, mga kapatid, ang sabi niya, covered by His grace. And sinulat ko yun eh. Tapos meron pa siyang yung salita na blessed beyond measure. And I am covered by His... Sana naalala niyo yung awit na yun. Hindi ko lang alam kung naalala niyo. Bago yung umawit eh. Hindi ko lang alam kung elevation worship, mga kapatid. So, sabi ko, oo nga no. We are blessed beyond measure because we are covered by His grace. Biruin niyo yun, mga kapatid. Hindi lang tayo masasabing blessed tayo, kundi we are blessed beyond measure. Hindi mo kayang sukatin yung biyaya ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Last, mga kapatid, I'm done, mga kapatid. Gusto ko lang ibigay sa inyo tong salita na ito, mga kapatid, na palagi nating matutunan na ang mga salitang ito, ang mga aral ng Panginoon ay ma-absorb natin, mga kapatid. Because our greatest revelation is Jesus. Our greatest revelation is the Word, God Himself. Amen? Kaya wag po tayong hihinto, mga kapatid. Sa iba, akala lang nila mababaw yung Sunday School ni Sister Franz. Sabi ko nga, gusto kong maging malalim tayo sa salita ng Panginoon. Hindi lamang tayo nagbabasa, hindi lang tayo nagme-memorize, hindi lang tayo nagsa-study and search and seek, mga kapatid. But, amen, we meditate and recognize and accept the Word of God, mga kapatid. Let's absorb it every day, mga kapatid. Palagi nating matutunan na tanggapin ang salita ng Panginoon. Don't be just satisfied by saying that I read my Bible today. Amen. I make my devotion. Palagi nating sabihin, what God revealed to me today. Ano po ba yung tinuro ng Panginoon sa atin? Amen. Ano po yung ipinahayag ng Diyos sa atin? Wag lang nating sabihin na kailangan kong sumunod. Sabihin natin na, what does this verse mean to me? Meaning, gusto mo sumunod. Hindi lang gusto mo lang sumunod, kundi susundin mo, mga kapatid, ang salita ng Panginoon. Stop saying, I understand the scripture, go deeper. And tell ourselves, I want the scripture to understand me. Let's reflect the Word of God, mga kapatid. The goal, mga kapatid, is to allow the Bible to finish His works in us. Ang salita po ng Panginoon ay ang ating salamin. Kung sinasalamin po natin ang salita ng Panginoon, kung anong gusto ng Diyos na ating tahakin, na ating journey, mga kapatid, ay nasa salita po ng Panginoon. Kaya manatili po tayong titiwala, mga kapatid. When God unfolds His Word, He does not merely reveal information. He reveals Himself, exposes our hearts, transforms our lives, and lead us into His purpose. Remember Psalms 119 verse 18. Open thou mine eyes that I may behold wondrous things out of the law. Make it this your memory verse, mga kapatid. That open mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law. Ang salita po ng ng Panginoon ay ang ating buhay, mga kapatid. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. Purihin natin ang Panginoon. Palakpakan natin siya, mga kapatid. Let's bless the Holy God today.